Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako ang muli si Teacher Rachel, ang makakasama nyo ngayong araw. Sa ating nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang pagsasagawa ng hulwarang panritmo. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang ating aralin sa Music 2, Week 3 and 4, Quarter 1. At ang ating paksang aralin ngayong araw ay stick notation sa hulwarang panritmo. Handa na ba kayong matuto mga bata? Mahusay kung ganon! Layunin: pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makababasa ng stick notation sa rhythmic pattern na may bilang na dalawahan, tatluhan, at apatan. Isa sa pangunahing sangkap ng musika ay ang rhythm. Ito ang tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tugtog na naririnig. Ang tibok ng ating puso o pulso ay may kinalaman sa paraan ng daloy ng rhythm. Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig ayon sa kumpas o time meter nito. Masdan ang larawan ng dalawang batang nagsasagawa ng echo clapping. Kapag sinabing echo clapping, ay una muna itong gagawin ng mas nakatatanda at sunod naman ay gagawin ng bata. Maari mo bang isagawa ito ayon sa isinasaad sa ibaba ng larawan? Narito ang stick notation ng dalawahan. Kung ito ay iyong ipapalakpak, ang magiging bilang nito ay 1, 2, 1, 2 at uulitin. Narito naman ang stick notation ng tatluhan. Kung ito ay iyong ipapalakpak, ang magiging bilang nito ay 1, 2, 3, 1, 2, 3 at uulitin. At sumunod naman ay ang stick notation ng apatan. Kung ito ay iyong ipapalakpak, ang magiging bilang nito ay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 at uulitin. Para sa ating unang pagsasanay, gabay sa pagkatuto bilang isa. Tingnan muli ang larawan. Kasama ang iyong kapatid o sino mang miyembro ng pamilya, sagawa ang echo clapping sa ritmong pangdalawahan at tatluhan. Narito ang ritmong pangdalawahan. 1, 2, 1, 2. Sumunod naman ay ang ritmong pangtatluhan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nagawa niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tignang muli ang larawan. Kasama ang iyong kapatid o sino mang miyembro ng pamilya, isagawa ang echo clapping sa ritmong una, ikaw at lalaking miyembro ng pamilya. Sa dalawahan. 1, 2, 1, 2. Sumunod naman, ikaw at babaeng miyembro ng pamilya sa tatluhan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. At sumunod, ikaw at lahat ng miyembro ng pamilya sa apatan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gawin ang mga sumusunod sa pamamagitan ng stick notation. Ikaw at lalaking miyembro ng pamilya, ang inyong gagawin ay leron-leron sinta. Ikaw at babaeng miyembro ng pamilya, ang gagawin ay buko ng papaya. Ikaw at lahat ng miyembro ng pamilya, ang gagawin ay dala-dalay buslo.
Handa na ba kayo? Narito ang tamang pagsasagawa. Narito ang awiting Leron-Leron Sinta sa dalawahan. Leron-Leron Sinta. Tatluhan. Buko ng papaya. Apatan. Dala-dalay buslo. Naisagawa niyo ba, mga bata? Mahusay kung ganon. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tingnan ang table sa ibaba. Isulat ang check sa isa sa mga kahon kung ang mga pinag-aralan ay iyong natutunan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mga kasanayan, nakaririnig at nakasusunod sa ibinibigay na kumpas sa pamamagitan ng galaw ng katawan. Nagawa o hindi pa. Pangalawa, nakatutugtog ng may tamang kumpas. Nagawa o hindi pa. Pangatlo, nakakagalaw ng tama sa kumpas ng mga awit. Nagawa, hindi pa. Pang-apat, nakasasayaw ng tama sa kumpas. Nagawa, hindi pa. At panglima, nakaaawit ng tama sa kumpas. Nagawa, hindi pa. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gawin ang sumusunod na galaw kasabay ng awit. Ngayon ay ipalakpak ang beat sa ikalawang kumpas. Narito ang stick notation sa dalawahan. Ito ay ating ipapalakpak sa dalawahan. Tignang mabuti ang gagawin. 1, 2, palakpak. 1, 2, palakpak. 1, 2, palakpak. Gawin ang sumusunod na galaw kasabay ng awit. Narito ang stick notation ng dalawahan. Uulitin ito ng 2 beses. At para sa gawaing ito, ang gagawin mo ay pagtapik sa upuan. 1, 2, 1, 2. At uulitin. Sumunod naman, ipalakpak ang stick notation sa palakumpasang 3/4. Narito ang tatluhang stick notation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sumunod naman, gawin ang sumusunod na galaw sa palakumpasang 3/4. Narito ang stick notation tatluhan. Ang gagawin sa gawaing ito ay pagpalakpak at pagtapik sa balikat. Narito, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gawin ang sumusunod na stick notation. Isagawa ang mga sumusunod na gawain. Una, pagmamarcha sa bilang na dalawahan at apatan. Sumunod, pagpalakpak gamit ang inyong mga kamay sa bilang na dalawahan, tatluhan at apatan. At panghuli, pagtapik gamit ang mga bilang na dalawahan, tatluhan at apatan. Anong galaw o kilos ng katawan ang ginawa mo? Pagmamarcha, pagpalakpak at pagtapik ng gamit. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling kung ganon. Sumunod na tanong, paano mo ito isinagawa? Ang sagot, ito ay iyong isinagawa ng dalawahan, tatluhan, at apatan. Kung tama ang paraan na iyong ginawa, ay binabati kita. Magaling!
Gawain sa pagkatuto bilang 7. Pumili ng kapareha at lumikha ng 5 tunog na maaaring ulitin o gayahin. Piliin ang sinumang miyembro ng pamilya na maaari mong makapareha. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Pumili ka ng kapareha mula sa iyong kapamilya. Lumikha ng 3 hanggang 5 tunog na maaring ulitin o gayahin. Gumawa ng 5 pangungusap batay sa gawaing isinagawa. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Gawin ang mga sumusunod katulad ng ginawa sa echo clapping. Una, pagtapik sa anumang bagay. Pangalawa, pagpadyak o stomping of feet. Pangatlo, pagsigaw o chanting. Pang-apat, paglundag o jumping. At panglima, pagpapatunog ng daliri o snapping. Tandaan, mahalaga na maisagawa ng tama ang mga stick notation sa pamamagitan ng pagkilos at pagsambit ng syllables dahil maari kang mawala sa pulso habang isinasagawa ang gawain o maaring magdulot ng kapahamakan sa iyong pagkilos. Mga bata, sana ay marami kayong napulot na bagong kaalaman sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!